from the book of 1 Corinthians chapter 15. In Tagalog, ang muling pagkabuhay ni Kristo. Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Sa pamamagitan nito ay maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko. Maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. Ang ganda po ng mensahe dito, no? Ang sabi dito na maliligtas tayo kung panghahawakan nating mabuti ang ipinangaral. At maliban na lang kung hindi talaga tunay ang ating panampalataya, bibitaw tayo, di ba? Yun po ang ibig sabihin dito. Sabi naman sa verse 3, sapagkat ibinigay ko na sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin. Na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Inilibing siya ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. Nagpakita siya kay Pedro at sa iba pang 12 apostol. Pagkatapos, nagpakita rin siya sa mahigit 500 na mga kapatid na nagkakatipon. Karamihan sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, ngunit ang ilan sa kanila ay patay na. Nagpapakita, ayun dito po sa kasulatan na nagpapakita si Jesus Christ. Sa akin din po hanggang ngayon nagpapakita pa rin siya eh. Hindi nga lang yung nagpapakita siya na pinakita niya yung kanyang kamay na nasugatan, or may mukhang makikita tayo. Ibang paraan po yun. In spirit po, nagpapakita siya at mararamdaman natin yun kung tayo ay tunay naman ng palataya at kung tayo ay totoong tinatahanan ng kanyang Espiritu Santo. Doon natin malalaman na nagpapakita sa atin ng ating tagapagligtas na si Jesucristo po. Nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos sa lahat ng apostol. At sa kahuli-hulihan ay nagpakita rin siya sa akin. Ang katulad ko'y isang sanggol na ipinanganak ng wala sa panahon dahil biglaan ang aking pagkakita sa kanya. Ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi nga ako karapat-dapat tawaging apostol dahil inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ito po ang sabi ni Pablo, no? Nagpakumbaba po siya dito, no? Hindi po siya nagmamataas. Sabi niya, ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi nga ako karapat-dapat tawaging apostol dahil inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa awa ng Diyos sa akin, naging apostol ako at hindi nasayang ang biyayang ipinagkaloob niya sa akin dahil higit akong nagpagal kung ihahambing sa ibang mga apostol. Pagamat ito'y sa pamagitan ng tulong ng Diyos at hindi ng aking sarili lamang. Kaya nga, walang pagkakaiba kung sila o ako ang nangangaral sa inyo. Ang mahalaga ay iisa ang aming ipinangangaral at iyon din ang inyong pinanaligan. So, yan po, no? Ang unang basa ko po na nandito po sa 1 Corinto chapter 15, verse 1 to 11. Ngayon, dito naman sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang unang basa ko ay sa muling pagkabuhay po ni Kristo. Ngayon, dito naman sa muling pagkabuhay ng mga patay. Take note po mga kaibigan, mga kapatiran ko kay Kristo. Importante po ito.
na malaman natin ang talata na to, di ba? Gaya nga ng lagi ko pong ibinahagi, yung bang kaluluwa at espiritu, kilalanin natin ang ating sarili. Kaya tungkol po, basta gusto ko po talaga mag-share about spirit mga yung banal na espiritu, kung ano po yung turo ba, para ma-examine natin sa ating sarili po kung sino po yung nananahan sa ating katawan. Dahil ang ating katawan ay may kaluluwa at espiritu. No? At meron din po kasing espiritu na hindi mula sa Diyos. Kaya mag-ingat po tayo ngayon dahil ang pakikipag-away ay hindi na po kagaya nung ayon po sa Biblia, hindi na sa sandata, kundi sa spiritual na fight po, sa spiritual na pakikipag-away. Kaya kailangan natin matututo dito. Ang una pa lang sinabi dito na mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita. Ito po yun, itong Bible ang nakasaad po dito. Ito po yung magandang balita tungkol kay Jesus Christ na ipinangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay paninindigan ninyo. So si Jesus Christ po yun, Sa pamagitan nito ay maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangangaral ko. So ang ipinangangaral talaga ni Pablo ang kaligtasan sa pamagitan ni Jesus Christ. Si Jesus Christ po yung kanyang sinishare na merong tagapagligtas, na tayo po ay mabuhay muli. Ang ating mga kasalanan ay malilinis dahil lilinisin. Actually, nilinis na nung nakapako si Jesus Christ sa cross, nilinis na yun Ang kulang na lang talaga yung pagtanggap natin, yung panampalataya natin ng tunay. Siyempre, pagsisisi, Kasi paano naman malinis talaga yung bang pag ma-activate, no? Nililinis na kasi nagpapako na siya, umagos na yung dugo niya. Ang sa atin na lang, i-activate natin sa working, we work. Kasi paano naman mag-faith, mayroon tayong faith pero walang work, hindi siya gagana, no? Pero all in all is faith talaga, mga kapatiran ko, mga kaibigan. Kasi kung wala namang faith, hindi ka rin makagawa ng ng about kay Lord, para kay Lord. Kulang ang faith. Siyempre, pag kulang ang faith, ay may hiya na magsalita tungkol sa Panginoon. Kulang ang faith, natatakot, no? May takot na matakot magsalita tungkol sa Kanya, na baka uusigin. Kung tunay talaga ang faith natin, ay hindi tayo bagabag o matatakot man. Kagaya nga sabi dito, maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong panampalataya. Kung hindi tunay ang panampalataya ay yung bang titiwalag or manghihina